Nagsimula ang chapter na ito sa pagpapatuloy nila Lloyd sa paghahanap ng maaaring maging clue sa nangyaring pag-atake ng mga zombing mastodons. Sinabi ni Javier na, para tayong naghahanap ng isang karayom sa isang tambak ng dayami. Kaya sinabi naman ni Lloyd na, oo tama ka, pero ito ang nararapat, dahil hindi tayo pwede magpatuloy sa construction kung merong posibleng panganib na mangyayari sa atin. At sinabi nito sa isip na, alam ko na nandito lang yun, isang katamtaman ang laki na bagay para sa black magic na maaaring gamitin sa pag-command. Nang biglang may dumating na isang worker na tinatawag si Lloyd at sinabi nito na, si Count Cremo ay dumating sa kanilang bayan at hinahanap siya nito. Kaya naman nagtataka si Lloyd kung bakit nandito si Count Cremo. Pagdating ni Lloyd sa mansyon, ay agad na sinabi ni Count Cremo ang pakay nito sa kanila. At ito ay ang pag-aalok ng kasal para kay Lloyd at sa anak nito. Sinabi ni Lloyd na, pasensya ka na my lord, pero hindi ikaw ang tipo ng tao na, pero di pa natatapos magsalita si Lloyd ay nagsalita na ito at sinabi na gusto ko na pakasalan mo ang anak ko. Biglaan naman yata ito sabi ni Lloyd. At dito ay sinabi ni Count Cremo na, ayaw ko na magpaligoy-ligoy pa, kaya dederechohin na kita. Mula nang umalis ka sa bayan namin ay pinag-isipan ko ito ng matagal. At inisip ko kung may iba pa bang lalaki na katulad mo ang maaari kong maging manugang na kasing husay mo pero biglaan ka naman na naging tanyag, at nalaman ko na marami ang mga noble family ang gusto makipag-alyansa sa Frontera family. Kaya nag-alala ako at di ko na mahintay kung ano ang tamang araw sa pagpunta dito. Pero dito ay sinabi ni Lloyd na, kalmahan mo lang my lord, dahil wala pa naman akong natatanggap na kahit anong sulat na nag-aalok ng isang kasal. Pero tumayo si Count Arcos at pagkatapos ipinakita nito ang lahat ng sulat na natatanggap nila. At sinabi nito na, ang lahat ng sulat na ito ay mga official na nag-aalok ng kasal, pero dahil sa mga nangyayari ngayon, ay napagpasyahan ko na hindi na lang muna sabihin sa'yo. Kaya dahil dito ay sinabi ni Count Cremo na, tingnan mo nga naman ang mga hindi sincere sa kanilang mga offer, dapat ay nagpupunta sila dito katulad ng aking ginagawa, kaya ituloy na natin ang kasal dito mismo sa Frontera resident. Pero sinabi ni Lloyd na, huminahon ka muna my lord, nagpapasalamat ako sa taas ng tingin mo sa akin, pero hindi ko magagawa ang gusto mong mangyari, kaya sana ay patawarin mo ako. Kaya tila nagalit si Count Cremo at sinabi na, ano? Pero ikaw ay 27 years old na, at nananatiling single. Sa edad mo ay baka isipin ng mga tao na baka may mali sa'yo kaya hindi ka pa nagpapakasal. Matapos na sabihin ito ni Count Cremo ay makikita naman si Javier na nagpipigil ng tawa. Sinabi ni Count Cremo na, sa palagay mo ba ang Cremo family ay hindi pa sapat para sa'yo? Sinabi naman ni Lloyd na, wala akong masasabi pagdating sa Cremo family, pero kung titingnan mo yung nasa tabi mo. At pagtingin nga ni Count Cremo ay nakita nito ang anak na makikitang hindi gusto ang ginagawa ng tatay niya. Pero gayon pa man ay nagpakilala pa rin ito at sinabi na siya ang panganay na anak ni Count Cremo. Sinabi rin nito na handang ibigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanilang pamilya, pero labis ang pag-iyak nito at makikitang labag sa loob niya ang kanyang mga sinasabi. Kaya nasabi na lang ni Lloyd sa sarili habang nakatingin sa babae na, akala mo ay pinipilit ang babaeng ito na ipakasal sa isang demonyo. Pagtingin ni Lloyd kay Javier, ay nakita nito na gumagamit na ng mana si Javier para pigilan ang sarili sa pagtawa. Kaya sinabi ni Lloyd na tigilan na ito ni Javier. At dito na nagsalita si Count Arcos at sinabi na, ang pag-aalala para sa kinabukasan ng pamilya ay mahalaga, pero palagay ko na mahalaga din kung ano ang nararamdaman ng mga taong involved dito. Dahil silang dalawa ay magsasama habang buhay, kaya dapat ay may pagmamahal na namamagitan sa kanila. Kaya dapat na irespeto ang mga kahilingan ng mga ito para na rin sa kaligayahan ng iyong anak. Kaya napatingin si Count Cremo sa anak at bahagyang napatahimik. Pagkatapos ay nakangiti na sinabi nito na, Christine, anak, muntik ko nang isakripisyo ang kaligayahan mo para sa status ng ating pamilya. At dito nga ay makikitang naging masaya na si Christine at ang kanyang ama. At paglabas nila ay sinabi ni Count Cremo na hindi siya banibigo ng mga Frontera, dahil ngayon ay babalik siya sa kanilang bayan na dala-dala ang magandang pangaral na natutunan niya mula sa mga ito. At masaya ito na lumabas habang sinasabi na mabuhay na puno ng pagmamahal,
gayon din naman ang mga magulang ni Lloyd. Samantala si Lloyd naman ay sinasabi na, sandali lang, bakit parang ang hindi pagpapakasal sa akin ay katumbas ng happy ending? Habang si Javier ay patuloy na pinipigilan ang pagtawa, kung saan sinabi ni Lloyd na mas nag-effort pa ito ngayon sa pagpigil ng tawa kesa nung kinalaban nila ang giant na lobster. At pagkatapos ay nagpadala ng refusal letter ang Frontera family bilang tugon sa mga nag-offer sa kanila. Umabot naman sa Reyna ang balita sa pagtanggi ng Frontera sa mga marriage offer. Pero ang Reyna ay tila expected naman na ganito ang mangyayari, dahil kung sakaling may tatanggapin sila sa mga offer ay maaaring ang babae naman ang tatanggi, at sinabi ng Reyna na dahil iyon sa mukha ni Lloyd na ikinumpara nito sa isang patatas. Kaya bigla din itong natawa. Pero dito ay tinanong ng Reyna kung ano na ang balita sa sulat na ipinadala nila sa Asfahan. Pero sinabi ng tauhan nito na, ang mga arroganting tao na iyon ay itinatanggi na sila ang responsable sa Monster Domino. At sa halip na humingi ng tawad ay sinaway pa kami ng mga ito. Ito ay pagpapakita ng isang provocation laban sa Magentano. Kaya nasabi ng Reyna sa sarili na, kahiya-hiyang matanda. Talagang hinihintay pa niya ko na gumamit ng dahas. At pagkatapos ay sinabi ng Reyna na bumuo sila ng isang pangkat para ipadala sa Asfahan. Pero iniisip nito kung sino ang gagawa nito. At dito ay naisip niya si Lloyd the Potato Face. Balik sa mansyon ng mga Frontera, makikita ang isang ulo ng hayop. Kung saan sinabi ni Bayer na ito ay natagpuan nila sa North kung saan nangyari ang incident. At sinabi rin ito na naniniwala ito na connected ito sa pangyayaring iyon. Sinabi ni Lloyd sa sarili na, ang simbolong ito ay nakita na niya sa libro. Kung saan ito ang ginamit na simbolo ni Dark Queen Alicia para sa kanyang bagong kaharian. Dito ay naisip ni Lloyd na ang lahat ng ginagawa niya dito sa mundong ito ay nagbibigay ng malaking pagbabago sa kwento ng libro. Kung saan hindi na naging masama ang Reyna, at ang event ng Namarans Wall ay wala din. At maraming pang bagay ang naiisip ni Lloyd na hindi nangyari sa libro pero nangyayari sa kasalukuyan, kaya sinabi niya sa sarili na kailangan niyang paghandaan ang mga bagay na sunod na mangyayari. At dito ay naalala niya ang isang Dark Warlock na gumawa ng Namarans Wall, na nagtulak at pumatay sa maraming tao. At ito ay si Ken Navarro, ang number 1 suspect ng ating bida. Sinabi ni Lloyd kay Bayer na, simulan na ulit ang kanilang construction, at pagkatapos nito ay aalis sila. Tinanong ng mga magulang nito kung saan naman sila pupunta. Sinabi ni Lloyd na, pupunta kami sa lugar na tinatawag na Namaran, dahil may kailangan akong gawin sa lugar na yon. At sa isip ni Lloyd na ang gusto niya ay humanap ng ebidensya para mapatunayan ang paghihinala nito at mahuli ang bastardong tao na yon. Samantala, makikita na pa konti-konti nang nade-develop ang Fronteras Estate, at makikita si Lloyd na inuutusan si Pudong na buksan ang kanilang sewer tunnel. At dito naman ay nakiusap ito kay Solitas, at makikitang alam naman na nito ang kanyang gagawin. At gamit ang kakayahan nito ay dahan-dahan nito inaangat ang mga ebak ng tao hanggang sa makabuo ng isang energy ball na puro ebak. At pagkatapos gamit ang fire breath ay sinunog ni Solitas ang nabuo nitong bilog na ebak. Matapos nun, ay tinanong ni Javier si Lloyd kung kailan ito plano na magpunta sa Namaran. Sinabi naman ni Lloyd na, gusto ko ay makaalis tayo as soon as possible. Naisip ni Lloyd na kung sasabihin niya kay Javier na pupunta sila sa Namaran dahil sa may kalaban dito malamang ay hindi maniniwala si Javier. At nasabi na mas maganda sana kung may mas maganda itong dahilan. At sila ay napatigil sa paglalakad nang makita ang napakaraming karwahe na nakahinto sa harap ng kanilang mansyon. Kaya nasabi ni Lloyd sa sarili na, may masama itong nararamdaman. Sinabi ni Count Arcos na, ang mga tinanggihan nating sulat, ay nagpunta ng personal dito sa pagbabaka sakaling magustuhan ni Lloyd ang mga ito kung makikita niya ng personal. At dito nga ay isa-isa nang pinapasok ang mga dalagita. Pagkakita pa lang ng unang dalaga ay namula na agad ang mukha nito at sinabi na gusto nito pakasalan si Lloyd. Pero ito pala ay nakatingin kay Javier at tinanong si Javier kung bakit ito nakatayo at ang nakaupo ay ang alalay nito. Pero sinabi ni Lloyd na kaya ako ang nakaupo dahil ako si Lloyd. Kaya biglang nagbago ang mukha ng dalaga.
At sinabi na lang ni Lloyd na, mag-iingat ka sa journey mo pabalik sa inyo. At biglang lumabas ang dalaga. Pagpasok ng pangalawang dalaga ay ganun din ang sinabi nito. Kung bakit ang alalay ang nakaupo at hindi si Javier. Pero nang sabihin ni Lloyd na siya talaga si Lloyd ay biglang sagwa din ang mukha ng dalaga. Kaya nasabi na lang ulit ni Lloyd na, mag-iingat ka sa journey mo pabalik sa inyo. At pagpasok ng pangatlong dilag, ay tila nagulat si Lloyd nang makita ito. At sinabi na tila familiar sa kanya ang babaeng ito. At sigurado siya na nakita na niya ang dalaga. Nagpakilala ang dilag bilang si Siluria Namaran, ang panganay na anak ni Count Namaran. Sinabi ni Lloyd sa isip na, si Siluria ang naging lover ni Javier sa libro. Pero isinakripisyo ang kanyang sarili para protektahan ang lahat ng tao sa Namaran. Kung saan labis na ikinalungkot ni Javier. Sinabi ni Siluria na siya ay nagpunta dito dahil sa utos ng kanyang ama. At sinabi na medyo pogi naman daw si Lloyd kesa sa mga sinasabi sa kanya. Sinabi naman ni Lloyd na, pasensya ka na pero baka nagkakamali ka, dahil ang tao sa likod ko ay iba, at ako ang tunay na Lloyd. Pero sinabi ni Siluria na, siya naman talaga ang kinakausap nito. Dahil kilala niya kung sino ang taong nasa likod niya, at sinabi na ang nasa likod niya ay ang Swordmaster na si Javier. Kaya tila nagulat ang dalawa sa narinig sa sinabi ng dalaga. Sinabi ng dalaga na alam niyang busy ang mga ito dahil sa nakita nito sa labas, kung saan masaya na sinabi nito na unang beses niya palang makakita ng mga building, at maging ang daan ay napakapatag. Kung kaya nagpaalam na ito para umalis sa pag-aakalang abala ang ating bida. Pero pinigilan ito ni Lloyd at sinabi na gusto pa niya itong makausap. Dito ay sinabi ni Lloyd na, ang Namaran ay kasalukuyang nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon, tama ba? Katulad ng biglaang pagtaas ng populasyon. Kaya napatanong si Siluria kung paano naman ito nalaman ni Lloyd, at sinabi ni Siluria na, 400 na tao ang nawalan ng tahanan dahil sa pag-atake ng Monster Domino ang pumunta sa kanilang bayan, at dito ay nasabi ni Lloyd sa sarili na, ang Namaran's Wall ay isang magic spell na nag-a-absorb ng life energy sa lahat ng nasa loob ng wall na ito, dagdag pa ni Lloyd na, base sa nakasulat sa libro na ang plano ni Ken Navarro ay isakripisyo ang libo-libong tao sa Namaran, para maisama nito ang tinatawag na Hell Knights. Sinabi rin ni Lloyd na, based din sa kwento ng libro, kahit gaano pa kataas ang antas ng isang Swordmaster ay walang ibang paraan para matalo ang Hell Knights, kaya masasabi na ito ay parang isang god, kung saan kapag nagtagumpay si Ken Navarro sa plano nito ay wala nang makakapigil sa pagkawasak ng buong region, kung saan ito ay mas malala pa sa kinakatakutan niya, sabi ng ating bida. Hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Shoutout nga pala sa username na Rachel Reg Alario, Merlin Segovia at kay Idol Nilmar Torres, tapos ko nabasahin yung sinuggest mong manhwa. Salamat idol.